Naging masaya ang aming relasyon pero hindi naging masaya ang aking bulsa dahil ako lahat ang gumagastos. Ang allowance na ibinibigay sa akin ni mama ay sa kanya lang napupunta. Ngayon sa kanya ang baby ko pero hindi niya kayang iligal. Itago na lang natin siya sa pangalang Bella na lumaki sa broken family dahil maagang naghiwalay ang kanyang mga magulang. Nakapag-asawa naman agad ang kanyang mama at meron na din siyang dalawang kapatid at tanggap naman siya ng kanyang stepfather. May mga pagkakataon lang talaga na nagtatalo sila sa maliliit na bagay dahil hindi siya mapagbigyan sa kanyang gusto kaya wala siyang choice kundi sumunod. Kaya mas lalong napalayo ang loob ni Bella sa kanyang pamilya at nagrebelde siya nang malaman niya na ang mama niya ay pupunta na sa abroad. Hanggang sa tumungtong na siya ng senior high at nakilala niya si Rex na naging boyfriend niya sa loob ng 4 na taon. Si Rex ay mabisyong tao pero dahil sa pagmamahal niya kay Rex ay palagi siyang naiimpluwensyahan na sumunod. Alam niyang mali ang mga ginagawa ni Rex pero pakiramdam kasi ni Bella si Rex lang ang taong nag-iisang nagmamahal sa kanya at palaging nandoon. Naging masaya naman ang kanilang relasyon pero hindi naging masaya ang bulsa ni Bella dahil siya ang palaging gumagastos. Hanggang sa nalaman ng mama ni Bella na ibinibigay niya ang lahat ng pera niya kay Rex dahil nagsumbong ang kanyang stepfather. Sobrang nagalit ang kanyang mama at inutusan siya na hiwalayan na si Rex pero hindi sumunod si Bella. Lumaya si Bella sa bahay nila, tumigil siya sa pag-aaral para makapagtrabaho pero ang sweldo niya ay napupunta pa rin talaga kay Rex. Hindi naman daw nanghihingi sa kanya si Rex, kusa niya lang yun ibinibigay dahil pakiramdam ni Bella doon lang siya sa parte na yun nakakabawi. Nagpatuloy sa pagtatrabaho si Bella pero unti-unti na siyang nawalan ng oras kay Rex dahil hindi na sila masyadong nagkakasama. Hindi katulad noon na nag-aaral pa si Bella, halos araw-araw silang magkasama tuwing uwian pero sa ngayon ay kada day off na lang. Parang bigla na lang nawala ang pagmamahal niya kay Rex pero hindi pa rin sila naghihiwalay at dito naman pumasok si Ben sa kanyang buhay. Si Ben ay katrabaho ni Bella na halos araw-araw niya nakakasama dahil pareho sila ng schedule. Kabaligtaran naman siya ni Rex dahil si Ben ay walang kabisyo-bisyo hanggang sa umabot ang kanilang pag-uusap ng 1 buwan na hindi nahuhuli ni Rex. Hanggang sa sumapit ang araw ng birthday ni Rex at si Bella ang nakataya nagagastos at dumating ang kanilang mga barkada. Masaya silang nagiinuman nang bigla naman nagchat si Ben na gusto niya makipagkita kay Bella kaya agad naman siya nagpaalam at pinayagan naman siya ni Rex. Nakita sila ng 8:00 ng gabi at kumain sila sa labas pagkatapos ay dumiretso sila sa bahay ni Ben para ipakilala siyang girlfriend niya. Hindi na nakakontra si Bella dahil nakaharap ang mga magulang ni Ben pati na rin ang mga kapatid niya kaya umuo na lang siya. Lumipas ang mga araw na nagpatuloy pa rin ang kanilang pagkikita dahil napapadalas na ang pagpunta ni Bella sa bahay nila Ben. Hanggang sa isang araw na sinabi sa kanya ni Ben na hindi raw safe ang kanilang huling pagjujugjugan. Bigla na lang nabalisa si Bella, hindi siya matigil sa kakaisip kaya sinubukan niya na gumamit ng pregnancy test at positive ang resulta. Hindi malaman ni Bella kung paano niya haharapin ang kanyang mga magulang at hindi niya rin alam kung paano sasabihin kay Rex na buntis siya. Hanggang makaisip si Bella ng panibagong katangahan, dito niya nakilala ng lubusan ang 2 lalaki sa kanyang buhay. Naisipan ni Bella na ipaako na lang kay Rex ang bata pero ang tanging sagot niya ay hindi siya kayang panindigan. Sinabi rin sa kanya ni Rex na hindi siya sigurado kung siya ba talaga ang tunay na ama ng bata samantalang wala naman siyang alam tungkol kay Ben. Dito na naisip ni Bella na kung paano na lang kung totoong si Rex ang tatay ng bata, hindi rin pala siya pananagutan. Sa kabilang banda naman habang pinipilit niya si Rex na akuin ang bata, ginawa niya naman ay ipinaalam niya na kay Ben ang totoo. Alam ni Ben na siya ang tunay na ama ng bata pero hindi niya raw yun kayang iligal sa kanyang pamilya at ang gusto niya ay wag na silang magkita ni Bella. Magbibigay na lang daw siya ng sustento kaya nagalit si Bella at nalaman niya na may iba palang girlfriend si Ben kaya hindi niya kayang panugutan ng bata. Kaya bigla na lang gumuho ang mundo ni Bella dahil ang 2 lalaki nang minahal niya ng totoo ay bigla na lang siyang iniwanan sa ere. Muling lumapit si Bella sa kanyang mama pati na rin sa kanyang stepfather pagkatapos ng mahabang panahon na tinalikuran sila ni Bella. Totoo daw pala ang kasabihan na walang ina ang kayang tiisin ng kanyang anak kaya hanggang dito na lang Ate Charis!